This is all about my birth story. Nung time na yun, 5 cm na pala ako. Kaya pala ganun na siya kasakit. Dumating talaga sa point na sabi ko, love, hindi ko na talaga kaya. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, this is all about my birth story. So, sinama ko dito si Vern para syempre may ibang point of view. Okay, nakakain ng lahat. Habang ano ako, grabe epidural sa utak ko, mas naalala niya. Start tayo sa day, yung October 12 mismo, yung birthday mismo ni baby. After nung, syempre diba nakita nila yung nag-labor ka dito? Oo, napanood na nila na at least doon, yung nag-labor ako, tsaka yung mga preparations ko bago ako manganak. Napanood nyo talaga doon sa This Is It ko na vlog. So, nag-start yun mga 1 AM. Doon na lumala yung contractions ko. Although, nafe-feel ko na yun the day before, pero hindi ganun kalala. Parang ano lang, mabigat lang sa puson. Pero nung 1 AM, talagang hindi na ako pinatulog nun, di ba? October 12 na to. October 12 na to, 1 AM. Ko, si Vern, nasanay siya na akala niya okay lang yung contractions ko. Pero nanibago na siya kasi natutulog kami, nagigising ako sa sobrang sakit. Parang nanibago na siya dun. Sinabi mo nga sa akin, di ba, parang antok ka nun? Antok ka Sobra! talaga. Antok na antok ako nun. Hindi ako pinapatulog ng contractions. Ay, so ako, late din ako natulog dun. Kung nagigising siya, tapos narinig ko na maaray siya, syempre, gumigising din ako. So, yung tulog talaga namin, ano lang, sandali-sandali lang talaga. Wala, 10 minutes 10 minutes lang talaga. Yun yung pinakamahirap, pero tinitiis namin siya. Pero guys, nakalimutan ko mag-disclaimer. Huwag kayong matakot sa panganganak kasi baka kasi, yun kasi yung mga nakikita kong comments na ayaw na daw nila mag-anak, nakakatakot manganak. Oo, parang yung ate niya. Pero guys, gusto ko lang paalala sa inyo na iba-iba ang panganganak, iba-iba ang story nyo, iba-iba ang story ko, iba-iba yung case nyo, iba yung case ko. So, iba-iba yan. Yung iba smooth lang yung pregnancy nila. So, huwag kayong matakot. Sa akin lang siguro. Kasi itong vlog na to, story mo, hindi story. Story ko, hindi yung story ng lahat ng mga anak. Okay, so huwag kayong masyado matakot. So, yun na nga, going back, ang nangyari nga, sobrang sakit na, tapos nung time na yon, yun nga, nakikita nyo na vlog na talagang kung ano-ano nang ginawa ni Vern na pagmamassage. Tama kayo, nanonood siya sa YouTube nun kung ano ang mag-i-ease sa labor pain. So, yun ang ginagawa niya. Tapos, dumating talaga sa point na sabi ko, love, hindi ko na talaga kaya. As in, bihira lang na gumanon ako dun, love, diba? Kasi usually, kinakaya ko naman talaga yung mga pain. Pero sabi ko sa kanya, hindi ko na talaga kaya, hindi ako makatayo. Ganong level na. Tapos, ayun, tumawag na siya sa OB ko. Siya ni tumawag. Kasi to the point na hindi na ako makapagsalita. Hindi ko na kayang tumawag. Sinabi niya na, Doc, hindi na po talaga kaya. So, sabi niya, kagising lang ni Doc. nakakahiya. Si Doc po sabi niya, okay, bring her to St. Luke's na. Ganun na ganun ba yung boses si Doc? Kasi nga, syempre, anong oras na? 3? 3 or 4. Mga 3 or 4, mga ganun. So, ayun, pumunta na kami ng St. Luke's nun. Pagdating doon, ako pa lang yung nakapasok. Since ako pa lang yung may swab, sila, winawait pa nila yung result. Sabihin lang natin na na pag yung patient kasi, yung validity ng swab niya is 1 week. Kasi siya yung patient. Pero yung mga companion, kami ni Abby, 3 days lang. Pagdating ko doon, ang nangyari, nag-IE na sila, yung internal exam. Check na nila kung ilang cm ka. Nung time na yun, 5 cm na pala ako. Kaya pala ganun na siya kasakit. Tapos tinanong nila kung gusto ko na daw ba mag-epidural. Sabi ko, yes, talaga. As in, oo na oo, ibigay nyo na, isaksak nyo na kung ano. Dapat isaksak ang sakit. Ganun talaga. Nung time na nagpa-epidural ako, well, mas nangingibabaw yung sakit ng contractions kesa yung pain na pagsaksak. Sa spine kasi yung sinasaksak. Hindi ko na namalayan masyado yung kirot ng unang pasok ng epidural sa akin. Pero kasi, ang mahirap doon, snail position ka. Gaganon ka habang nagkakaroon ka ng contraction. So, ang sakit. Ang sakit talaga. Tapos pagka ganon, medyo na-feel ko yung kirot ng epidural. So, parang nung time na hinang-hina na talaga ako. As in, sobrang parang bugbog na yung katawan ko. Kasi naiiyak na ako sa sobrang parang ang dami nga nangyayari sa katawan ko.
pagka-shot pa lang ng epidural sa akin, grabe yung chills ko. As in, yung typical ng nginig, minsan hindi mo makikita, diba? Pero yung sa akin, as in, gumagano'n talagang okay ko magkwento. Hindi, kasi totoo talaga, gumagano'n talaga yung hands ko. Ka-video call ko siya after epidural. Sabi niya, bakit parang lumilitol dyan? Hindi, kasi hawak ko yung phone. Ay, sabi niya. Pero nakikita ka ng ano ka, nag-chills ka lang. Sino yung kausap ko? Hindi ako yun. Joke. Pero ay, tinanong mo kung ba't gumagalaw yung phone. Ayun pala. Joke pa ba ako ng gano'n? Sorry no, akala ko naman yun yung sabi mo. Yun yung side effects sa akin ng epidural na hindi ko nagustuhan. Pero nawala naman talaga yung contraction. Yung abing result pa yung nauna, lumabas. Eh, magkasunod lang kami, diba, nung October 11. After nung result niya, sabi ko dun sa nurse, sabi ko, siguro mga 30 minutes or mas mabilis pa. Nandiyan na rin yung result ko kasi 2 minutes apart nga lang yung ano namin, papaswab namin. Tapos biglang sinabi niya na ano pala, na hindi raw pala ganun yun. Inaalala ko nung time kaya siya nagmamadali na kasi nung time na nag-epidural ako, may water broke na. Tapos ilang cm ka na. Tapos biglang sinabi, 8 or 9 cm na daw ako nung time na yun. So sinabi ko na agad sa kanya na, love, ito na yung update na basag na yung panubigan ko. 8 or 9 cm na ako. Kaya siya talagang napraning na, hindi pwede. Sabi ko, hindi pwede wala ako doon, diba? Kasi yun yung gusto ko yun na makasama ka doon habang nakakasya. Saka yun talaga yung plano natin. Nung dumating na yung result, diretso na siya doon sa labor room. Dumiretso siya nun. So, sobrang sarap sa pakiramdam na syempre may kasama ako. Kasi ang hirap mag-chills mag-isa. Sobrang hirap talaga, parang wala akong pagbuhusan ng nararamdaman. So, nung dumating siya, sobrang laking tulong talaga. Tapos, ang nangyari, nung time na nagkaroon ulit ako ng contractions na malala, yun na yung time na dinala na ako nito. Tumawag na ako na sabi ko, sumasakit. Pero matagal pa talaga. Pero matagal pa. Mga after lunch yun. Mga after lunch nung time na yun, na naramdaman ko ulit yung contractions kahit may epidural na ako. Nagtaka na ako noon, sabi ko, bakit nararamdaman ko ulit yung contractions? Sabi nila whole day daw maglalas yung epidural. So, nung time na yun, sabi na ni Doc, sige, dali na natin siya sa operating room since hindi ko na nga daw kaya yung contraction. So, dinala na ako sa operating room. Chinek ni Doc, nag-IE siya sa akin at mataas pa nga daw si baby. Though hindi naman bumababa yung heart rate ni baby, never nagkaroon ng problem regarding kay baby. Sinabi lang na mataas lang daw siya talaga. Parang doon ako. Nandun na si Vernon. Time na talagang nagpupush ako. Explain ko sa inyo guys para sa mga anak dyan. Bawal kasi talagang sumigaw kapag umiiri ka or pag nanganganak ka. Bawal talaga. It's a big no-no kasi mauubos lang yung lakas mo, mapapakos ka lang, mapapagod ka, hindi ka makairi ng maayos. Pero nung time ko kasi talaga guys, yung pag-iri ko nun, yung pagsigaw ko, yun yung time na nilabas ko yung hinga ko kasi hindi na ako makahinga. Hindi pa rin siya advisable pero hindi ko talaga maiwasan nung time na yun. Hindi ako umiiri the whole time ng pag-iiri ko kasi nga mawawala yung lakas. Pinanood ko syempre yung mga video kung paano umiri ng maayos. Ang hirap pala kasi parang bawal ka mag-ganun sumigaw tapos bawal mo rin iangat yung bawal mo rin iangat yung butt mo. So, yun yung sinasabi sa akin nung una. Para diretso lang talaga. Kasi pag inangat mo raw, babalik yung baby. So, nung time na yun, nung umiiri na ako, nung narinig niyo na sumigaw ako, ibig sabihin hindi na ako makahinga talaga nun. Kasi, dalawang nurse, sobrang lakas na nurse, hindi lang basta-basta pabebe. Pero ang lakas talaga nila, I swear. Grabe. Anong workout kaya yun? Ang lakas. Pinupush nila ng ganun yung chan ko habang nagko-contractions ako. Ganong level yung pain. Ito yung pinakamasakit na naramdaman ko talaga sa buong buhay ko. Wala akong nararamdaman down there. As in, wala. Siguro doon nag-effect yung epidural. Pero sa chan ko, sobrang sakit na may nagpupush na 2 tao sa chan mo para lang lumabas yung baby. So, sabi ni Doc, anong nangyayari? Pag bumababa daw si baby, umaangat ulit na gano'n. So, parang ang taas pa nga daw. Sabi ni Doc, mag-wait daw ng another 30 minutes. 1 hour. Basta mag-wait ka rin ng 1 hour pa, tingnan natin kung bababa si baby. Basta sinabi... Kasi yung mga ginagawa nila dun, parang pagka-push, parang si Doc naman. Taas talaga, ganun. Napapailing talaga. Napapailing talaga si Doc. Ikaw, hirap na. So, sabi kaya nga yung time na yun, sinasabi ko na sa'yo na. Sabi ni Doc na 1 hour, di umalis na siya, nilagwitan na kita. Yun yung sinabi ko sa'yo na kung di mo talaga kaya, CS kasi mag-CS ka na. Kasi sinasabi mo sa akin na hindi ka na makahinga, mga Yun na talaga ulit-ulit ko sabi sa niya, hindi na ako talaga makahinga. Parang nawala talaga yung lakas ko. Hindi dahil sa sigaw ko, hindi dahil sa paghinga. Tapos wala akong kain, wala akong tubig, wala akong tulog. So, wala talaga akong lakas para akong gulay na binubugbog-bugbog. Pinapabasa mo lang yung lips mo.
pinapabasa ko lang, sabi ko kahit basain lang po yung lips ko. Paulit-ulit talaga pinapabasa ko yung lips ko kasi nga, sobrang nanunuyo na talaga yung bibig ko. Nung time na yun, nagantay ako ng 1 hour. So, 1 hour ako nakabuka. Kasi nga, nandun lang ako sa operating room. Hindi na ako binalik sa labor room since ang dami na kang dugo everywhere. Nung sinabi na wait natin ng 1 hour, nung time na yun, may isa pang doktor doon na sinabi na i-try. Tuwa din naman ako kasi kaya ko naman pong i-try nang walang sanang tumutulak sa tiyan ko. Kasi kaya ko naman umire kung wala lang nagtutulak sa tiyan ko. Pero kailangan din kasing gawin yun para bumaba yung baby, which is hindi nga nangyari. So, nung time na yun, tinatry ko talaga, nakailang na naman ako, lagpas 10 ire na naman ako. Ayaw niya talagang bumaba. Bumalik si Doc, tinry ulit namin. Ayaw talaga pero nung time na yun, yung dalawa yung doctor, tsaka yung isang nurse, nakita ko na yung buhok niya. Sayang mo. We? Pero pagka umaangat pa rin. Pag bumababa siya, gano'n. Pag lumagpas ng ilang seconds, bumabalik daw siya ulit ng gano'n. Tsaka laki raw talaga. Though alam nyo guys, hindi ko naman i-risk yung health ni baby. Kasi kung sa totoo lang, sinabi ni Doc na, Riva, bumababa na yung heart rate ni baby. Huwag natin push yung normal. Ay, agad-agad sabihin ko, isi-assess nyo na ako, ilabas nyo na yung baby dyan talaga. Pero kasi, sinasabi nila na okay pa yung baby, malakas pa, ganyan-ganyan. Kaya ako pinupush na mag-normal delivery kasi wala namang complications sa aming dalawa ni baby. Hindi naman bumababa yung heart rate ko, yung oxygen ko okay naman, pati ni baby, yung heart niya okay din. She's moving well. Wala naman naging problema, kaya ako pinupush yung normal delivery. Pero para sa inyo, kunyari sinabi ng doktor na kailangan na kayo i-CS dahil nga delikado na yung baby, i-CS nyo na yan, okay guys? Kasi baka sabihin nila na masyado kong pinupush yung normal delivery, kawawa yung baby. Hindi guys, kasi sinasabi nga sa akin, okay na okay si baby. Pero bakit ba sobrang pinupush mo na normal? Una sa lahat, ang daming reason eh. Well, ako din kasi, una-una, gusto ko rin maranasan talaga ang normal delivery kasi well, hindi naman sa inaano ko yung mga CS, pero iba yung feeling sa akin siguro kapag nailabas ko siya ng normal delivery. Alam na, maintindihan naman ako ng ibang mommies dyan. Achievement! Pero, nung na-CS ako, na-realize ko talaga na ibang klaseng achievement din ng CS kasi ang hirap ng recovery. So, kapag na-achieve mo yung pagiging recovered na CS mom, isang malaking achievement din yun. Sabi kasi nila kapag na-CS daw, yun yung mga sinasabi sa akin ng mga matatanda, ng mga friends ko, na kapag na-CS ka daw, baka mahirapan ka sumayaw. So, natakot ako sa mga ganun-ganon. Hindi naman daw pala. Parang may mga CS naman daw na ang daming mga nagagawa in life na nakakabalik pa rin sa dati nilang life. At least na-experience ko din ng labor. Ang tagal ng labor. Kaya nga sabi ko nga, kung alam lang natin na CS ka, hindi ka rin nag-try. Ayun na nga, nung time na sinabi na ni Doc na wala, ayaw talaga bumaba ni baby, nag-decide na silang dalawa, si Vern tsaka si Doc, parang sila na lang nag-uusap nun kasi hindi na nila ako makausap ng maayos kasi parang umiiyak na ako sa sakit nun. So sinabi nila na i-CS na nga daw ako, I have to open yun na. So sabi ko, okay, go, kasi hindi ko na rin talaga kaya. So, ayun, epidural na naman ako. Ang sakit. Hindi ko alam kung bakit nararamdaman ko pa rin yung sakit. Sabi nila painless daw, pero merong pain. Pero pa rin yun. Meron. Siyempre, gusto ko na... Yung i-open ka? Ay, hindi na in-open ako. Hindi ko siya maramdaman. Yung pagpasok ng epidural ulit. Okay. Siyempre, wala akong naramdaman nung in-open ako. Tinagwala ako nun kung naramdaman ko yun. Kala ko nag-gulat ako. Oh my God, hindi. Hindi ko yun naramdaman. Wala na contraction nun, diba? Nung time yung wala na yun. Wala. Pero grabe yung chills. Dumoble yung chills nun, as in, grabe yung chills talaga nun. As in, parang doon ako mamamatay sa chills. Tapos, hindi ko na nararamdaman yung kung ano nangyayari down there. Narinig ko na lang bigla yung iyak ni baby. As in, yun na lang. Tapos, grabe, bumuhos na talaga yung luha ko. Iyak na ako ng iyak nung narinig ko yung iyak ni baby. Sobrang tears of joy talaga. Sobra. Ang saya sa feeling na okay si baby. Siyempre, yun yung inaantay ko na marinig na para alam ko na okay si baby. Parang nung time din nakahinga na ako ng maluwag, bala na kayo sa akin. After kong yun nga, umiyak ng tears of joy, skin into skin na sa akin si baby. Yun na yun, na parang pinakita siya sa akin. Talagang, nung time na yun, parang, as in kahit medyo blurred na yung paningin ko, pero alala ko talaga yung itsura niya na una ko siyang nakita talaga. Sabi nila, kailangan daw yun, lalo na kung mag-breastfeed ka, na skin to skin with mom. So, sobrang sarap sa feeling na nandito talaga siya sa akin. Tapos, kinuha na siya, napunta na siya sa'yo. May mga ginawa sa kanyang newborn screening. After nun, may pinuntahan kami, tapos may picture lang kami.
Kasi yun, nag-picture lang kami doon. Sino picture sa'yo nun? Yung nurse din na isa. Ay, nurse. Tinanong ko lang kung saan nadadalhin yung babies. Sabi niya sa recovery room, kasama ka daw. Sabi niya, umakita raw ako sa kinuha nating room. Sabi ko, ay, bawal na ako dun sa recovery room? Hindi, sa operating room din. Kasi inaoperahan ka pa nun eh. Sinasara na. Sinasara na pala, pero sabi nila na matagal pa. Nung nasa recovery room na ako, yun nga, hinahanap ko yung phone ko nung time na yun kasi ang una ko agad hinahanap siya. Kasi hindi ko pa namalayan nung una, nakatabi ko pala si baby. Kasi may parang, ano tawag dun sa ano nila? Nakalimutan ko, parang bassinet ata yun na lalagyan ng baby. Hindi ko namalayan na may bata sa gilid. Siya pala yun. So, ang una ko hinahanap si Vern. Kasi, tatanong ko kung ano nangyari kasi wala akong masyadong maalala. Sobrang druggy ko. So, hinahanap ko, sabi ko, nurse, saan po pala yung phone ko? Sabi niya, ay, bawal po ang phone sa recovery room para daw makapagpahinga yung patient, saka yung baby. Sabi ko, saan po yung baby? Ayun, mama, tapos makita ko, andyan siya. Siyang burrito, nakabalot. Ang cute-cute niya. Tapos sabi ko, pwede ko ba siyang mahawakan? Ay, pwede naman, ma'am. Sabi niya gano'n. So, yun, pinupunta sa akin sa kanya. Pwede niya na siya i-breastfeed, ma'am, kung sanay siya. So, isang gano'n ko pa lang sa kanya. Grabe, sanay na talaga siya. Athena, goddess of war and breast milk. Kasi alam niya talaga kung paano na agad mag-latch. Ang galing niya. At thank you Lord talaga na may milk akong nailabas. Isa din yun sa gusto ko talagang mangyari na breast milk lang talaga si baby. Tapos ayun, nung time na nandun na sa room na, kwentuhan kami na ni Vern, ni Abby. Andun na rin si baby. Grabe, parang sabi nga ni Abby, pumasok ako doon ng mag-isa lang, lumabas ako, dalawa na kami. So, sobrang cute. Sobrang sarap balikan-balikan din ng moments na yun. Pag nakikita ko siya talaga, naisip ko na worth it talaga lahat ng sinigaw ko. Nakakalimutan ko yung lahat nung nakita ko talaga siya. At by the way guys, nung time na tinanggal yung bandage, hindi ko mahanap yung tahe. Ang galing ng OB ko talaga. Pagkakita ko, sabi ko, saan dyan yung tahe? Hindi ko makita. Tapos tinuro niya pag ganon. Nasaka ko lang nalaman na, ayun pala yung tahe kasi hindi talaga halata. Tapos, ano talaga, hindi talaga makikita. Nung time na yun, hindi ko pa na-feel yung sakit. Kinabukasan ko na-feel nung tinry kong tumayo. Ay, grabe, ang hapde. First night, parang, ano lang eh, di ba sabi ko, hindi ko pa kaya magbuhat? Baby, so hindi ka talaga siya binubuhat. Nawakawakan ko lang, kinukulit-kulit. Natakot siya. Kasi nga, alam niyo yung mga newborn, parang mga skeleton. Parang mga halaman lang na biglang mabigat yung ano ko, di ba? Hindi ako parang... Oo, hindi gentle si Vern maghawak sa kahit ng bagay. Minsan, kunyari, ibang lalambingin sa akin, bigat yung kamay niya, masakit. So, natatakot siya maghawak ng newborn. Pero, kailan mo siya yung nawakan? Kinabukasan na, no? So, pero yung basta yun, yung first... Tinuruan siya ng nurse. Tinuruan ako ng nurse. Pero yung first night, tulog lang si baby bubong gawin. Oo, tulog lang talaga. Hindi, umiiyak siya pag gugutom. Mga 6 a.m. or mga 6:30, doon na siya gigising dahil si Abby na yung matutulog. Ako lang yung... si Abby. Well, tanggap ko naman ako talaga yung walang tulog dahil ako yung kailangan ng gatas. So, hindi talaga ako pwedeng matulog. Tapos, pero pag kunyari di siya kumakain, sabi ko sa kanya na, sabi ko kay Viva na, matulog ka na habang di pa siya kumakain para yun na yung mga pahinga mo. Putol-putol nga lang, pero... Nung time na yun, hindi ako naka-feel ng stress o kaya ng ano. Parang sanay na ako, siguro excited ako pag, uy, kailangan niya ako. Or, uy, mag-breastfeed ako. Parang mga first timers. Tapos ayun, yung mga second day, third day, isa na lang namin kasi isa lang naman mga nangyari dun. Tinuruan na kami syempre kung paano magpaligo, paano mag-swaddle, paano palitan yung diaper, paano maglinis, at lahat ng mga kailangan, pati yung pag-poop niya, pag-wiwi niya, kailangan i-monitor. Tapos, yung time na yun, pwede na akong mag-solid foods dahil ang usapan kapag ako ay naka-poop at naka-wiwi at naka-release ng gas. So, kapag nakapag-gano na daw ako, pwede na ako mag-solid foods. So, nung time na nakapoop ako, sobrang saya ko talaga dahil makakain na talaga ako, makakainom na ako. So, ayun, nung time na yun, nakauwi na kami para sa story, sa vlog ni Virg, kasi vinlog niya yung pag-uwi namin. Tapos, nung nakauwi na kami, nakita namin yung reactions ng family niya. Then, mga ilang days after, pumunta na kami sa bahay namin sa QC, sa family ko, na-meet na din nila si baby. Sobrang sarap talaga sa feeling ng time na yun. Hello, baby! Ready na ako si Pila! Oh my God, Jesus Christ! Tapos ngayon, right now, 2 weeks na. Simula nung pinanganak si Athena. And right now, okay naman ako. May times lang na medyo makirot siya, pero nakakalakad na ako, nakakakulit na ako. Nakakapag-ayos na ako, diba? Nakakapag-vlog na ako kahit paano. And sobrang hanggang ngayon,
grabe, ang sarap pa rin sa feeling na may Athena na sa buhay namin. Iba yung joy na nabibigay sa amin ni Athena. Talaga nakaka-excite gumising araw-araw. So, ayun lang guys. Yun lang naman yung makukwento namin sa nangyari sa amin. Sa aming journey as new parents. At sana na-enjoy nyo pa rin yung video na to at nakabigay din ng kasagutan sa ibang mga wino-wonder nyo or mga questions nyo in mind. And wala lang, gusto mo lang i-share yung experience. Experience mo talaga. kasi nga, Iba-iba naman lahat ng tao ng experience. So, pero yun nga, ulitin ko, hindi porke naranasan ko, mararanasan nyo rin. So, kalma lang kayo dyan, mga momshi. hindi rin tayo perfect na parents. Magkakaroon din tayo ng mga maling kunyari, maling pagkainom sa kanila or maling pagbuhat, mga ganun. Magkakaroon din talaga tayo ng mali. Siyempre, first time, naman tayo. Wala naman sigurong perfect na alam agad din. Ayun guys, bago mag-end ng video na to, gusto ko lang magpasalamat kay Vern. Gusto ko mag-thank you sa'yo kasi sobrang inalagaan niya talaga. Simula labor, hanggang giving birth, hindi siya nawala talaga sa tabi ko. Hanggang after, alam niyo ba guys, pag-uwi ko pa lang dito, lagi niya ako inahandaan ng lapu-lapu. Sabi daw sa kanila na mabilis daw makaka-recover yung pagkain daw ng lapu-lapu. So, siya, ginagawa niya lahat makarecover. Ako siya nagpapalit ng bandage ko, dun sa tahi ko, siya nag-aalaga, alalay, lahat. Sobrang thankful ko to have a partner like her. Wow! I love you. Thank you so much. At nakikita ko rin talaga na hindi lang as partner, as a father, si Vern talaga, ang bilis na kumilos pagdating din kay Athena kapag may needs si Athena. Madalas siya talaga nag-wash ng bottles. Bakit favorite mo nga yun, no? Ako na mag-wash ng bottles. Favorite na yun. Magpakain, ay, favorite niya talagang burp kasi nga bonding nila yun eh, kasi laging nandito, tapos nakakatulog siya. So yun, dito na namin tatapusin yung vlog, guys. Sana na-enjoy nyo pa rin at sana abangan nyo yung mga susunod namin vlogs. Don't forget to subscribe to Vern's channel as well. Thank you guys so much for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Follow me on my social media accounts and I'll see you guys soon. Bye-bye! Takpan mo yung tahi ko. Yung favorite ko gawin. Bye!